Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Heto. At napakainit na naman mga kaibigan nito ang ating tatalakayin. Maraming kababayan po natin ang nagbubunyi, nagsasaya, naka-smile tungkol dito sa pagpapatalsik na hatol dito sa leader ng terorista na si Arnie Teves. Muli po mga kaibigan, ating talakayan itong pagpapatalsik dito sa ikangay dating congressman na ngayon na isang terorista. Laman unang video na yan mga kaibigan ng ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan nyo po akong panoorin. Pinatalsik na sa Kamara si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Para sa iba pang detalye sa isyong yan, makibalita tayo sa ating kasamang si Mela Lesboras live. Mela? Maanggulo na ang pinaltalsik ng Kamara si Negros Oriental Representative Arnie Teves. Sa plenary session kanina ay ipinaliwanag ng House Ethics Committee ang kanilang rekomendasyon na kanalaon ay inadapt na nga ng Kamara. Sa botong 265 ang pabor, 0 ang tutol at 3 ang abstain, opisyal na nga pinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso ng expulsion si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ibig sabihin niyan, tuluyan na nga pinatalsik sa pwesto ng mga mambabatas ang isinalang kasamahan na kauna-unahan sa kasaysayan, alinsunod na rin nga sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. Ayon kay Co-op NATCO Party List Representative Filemon Espares na siyang pinuno ng komite, unanimous at dumaan sa due process ang kanilang rekomendasyon na nag-ugat sa anilay patuloy na disorderly behavior ni Teves at ng kanyang paglabag sa Code of Conduct ng Kamara. Matatandaan kamakailan lang, 2 beses nang pinatawan ng suspensyon ng Kamara si Teves. Ilang beses na kasi siyang pinauwi ng Pilipinas para gampanan ang kanyang tungkulin, pero hindi pa rin siya nagpapakita dahil sa umunoy banta sa kanyang buhay. Idinadawit si Teves sa pagkamatay ni Nooy Negros Oriental Governor Ruel Degamo at naharap din sa ilang kaso, at kamakailan lang idineklara na rin siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Kanina lamang ay nagkaroon din ng press conference dito sa Kamara at ipinaliwanag nga ng mga kasamang mambabatas ni Teves na hindi naman solely o hindi lang dahil na ideklara siyang terorista kaya naman napagpasahan na siya'y patalsikin na sa pwesto, kundi ang paulit-ulit nga na lang sinasabi ay ang disorderly behavior ng mambabatas at ang kanyang paglabag sa Code of Conduct dito sa Kamara. Maan sa panig naman ng kampo ni Teves, sa ngayon ay sinusubukan pa nating kunan ng pahayag ang kanyang kampo, pero sa naunang pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio, ang abogado ni Teves, sinabi niyang kapag umabot na sa expulsion ang sitwasyon ay maaari nila itong iakyat sa Korte Suprema. Ang sabi naman dito sa Kamara, handa sila kung ano mang magiging hakbang ng kampo ni Teves at ito nga ay dumaan naman din sa tamang proseso. Maan? Mela, sinasabing historic first nga ito dahil kauna-unahang may napatalsik na kongresista mula pa noong 1987. Ang tanong ngayon, Mela, ay ano yung mga kaakibat ng expulsion na ito? Hindi na siya maaaring gumampan sa kanyang tungkulin at maaari pa ba siyang tawaging kongresista? Linawin lang din natin, no? Tama yan, very historic itong nga pangyayari ngayon, pero ito yung kauna-unahan na mismong mga kasamahang mambabatas yung nagpatalsik sa kanilang kasamahang kongresista. In the past kasi may mga napatalsik na rin o naalis na kongresista, pero yan ay dahil may desisyon na yung korte sa kanilang kaso, may matinding nangyari o kaya nag-resign sila mismo. Pero ito yung kauna-unahang mga kapwa mambabatas mismo nila yung nagpatalsik sa kanilang kapwa. Sabi mo nga ano yung magiging epekto nito. Kanina tinanong natin yan sa press ko, no? Ibig sabihin yan talagang mawawala na siya as congressman at bilang bahagi nga ng rules ng Kamara ang magiging automatic legislative caretaker ng Negros Oriental 3rd District na siyang kinasasakupan ni Teves ay ang hawak muna niyan ay si House Speaker Martin Romualdez. Base kasi sa rules yung House Speaker muna yung hawak, pero kalaunan pwede rin magbotohan ang sa plenaryo ng Kamara kung may ibang congressman na i-assign para nga sa kanyang distrito. Sa ngayon, inaabangan pa rin natin kasi kung magkakaroon ng
iba yung aksyon yung kampo ni Teves ukol dito. Pero as it is, ang sabi nga ng mga mambabatas sa press conference kanina dito sa Kamara, yan ay magiging epektibo na. So tatanggalin na siya sa role ng members dito sa Kamara at abangan nga natin yung mga magiging ibayo pang aksyon. Pero yes, to be straight, ang straight na term dyan ay pinatilsik na talaga siya as kongresista. Maan? Okay, maraming Okay, alright. Heto mga kaibigan, nanako po, maganda. Maganda po ang balita na yan. But hindi po yan maganda dito sa kampo na ngay tinagurian na terorista na sa Teves. At siyempre, hindi po maganda ang balita na yan dito sa kampo na nasubra na ang talino. Sobrang talino na si Atty. Topacio. Okay. Masaya. Hindi lang po tayo ang masaya, taong bayan ho na sumusubaybay dito sa Digamo case. At dito sa gusto nilang parusahan itong si Arnie Teves ay masaya po tayo sapagkat ayon po sa mga ruling ng mga batas na po dapat ipatupad ay natutupad po mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, shoutout at maraming salamat PTB at ipahintulod ho sa inyong paggamit ng counting video clips na ginamit ko po. Suportahan po natin yan. Talagang heto! Maraming salamat po. Ang dami pong nagmi-message sa akin na masaya daw po sila sa naging resulta nito. Ganyan po kapag naniniwala ka ho sa sa iyong pinaglalaban at alam mo ho na talagang may katotohanan ang iyong pinaglalaban. Diyan po kahit kaunting bagay na nangyayari po ay napakasaya po sa kalooban. Ibig kong sabihin dito po sa nangyari ito, bagamat ito po ay stepping stone pa lang, humahakbang pa lang po tayo, ay napakarami po ng natutuwa, nagsasaya. Talagang kulang na lang ho ay yung iba ho ay umakit sa bubong at ipagsigawang talagang panalo kami. Tingnan nyo na lang po mga kaibigan, diyan po sa comment section ay napakadami po ng simpatiya na knockdown. Talagang wala na knockdown parang kung sana sa boxing. Naginip ng gising, nakatulala sa hangin. Tayo magsaya mga kaibigan. Nagsasaya po kami doon sa mga buzzer namin. Ay kami po ay nagsasaya, hindi pilit. Dahil ito po ay bugso ng aming damdamin. Dahil kami po bilang nakikipaglaban dito sa katotohanan sa Digamo case ay po ay yung po ang dahilan. Ito po hindi po kami nagsasaya dahil po pinipilit namin magsaya kunwari lang. Ito po ay totoo, hindi orukan. Natatawa ko doon sa mga ilang basher. Mga matagal ko ng basher, so yan hindi ko malaman kung anong niyan. But maraming salamat sa iyo. At kahit ilang taong ko na kayong mga bashers diyan, ilang piraso, ayan, nandiyan pa rin po kayo. At normal po yan sa katulad ko pong maliit na vlogger na humaharap po sa camera para po yung maglahad ng anumang opinion na nababase ho sa po yung mga ebidensya na matitibay tungo sa katotohanan ay normal po yan. Talaga. Bueno, eto na naman tayo. Masaya. Ang dami pong kabang-abang na balita. Ba tayo po ay inisa-isa natin. Katulad na yun, ito pangako ko sa inyo kahapon na ito pong magkakaroon po tayo ng parto dito ho sa pagpatalsik na hatol dito po sa leader ng terorista na si Mr. Clint.
Kaya't katulad po niyan sa ruling ng video ay maliwanag po na ika nga po ibinahagi kung ano ang dahilan at kung bakit ito tuluyang pinatalsik sika nga po sa pagiging congressman. Hindi na po pwedeng tawagin natin itong congressman. Ito po ay isang ordinaryong tao na ika nga po maraming kaso na kinaharap, kaya't wala po karapatan na ito po ay tawaging congressman. Sa katulad nga po ng nasabi ko sa inyo, napakaraming balita na maiinit na balita ngayon. Ito po muna ating bigyan ng pansin at may nakalap na po tayo na ika nga po salaysay pinadalang message nitong si Atty. Topacio by telegram. Mamaya po yan sa ating tatalakayan, mag-upload po ako niyan tungkol dito kay Atty. Topacio kung ano po ang kanyang mga inimbento na naman na panalita. At nakuha na po natin yan mamaya pong hapon. I-upload ko. Dito po tayo. Sapagkat napakaliwanag po ang batayan diyan na unang-una ay itong kanyang pag-absent diyan ho sa ika nga po kanyang trabaho bilang congressman. Ito po ay pinagbigyan na ika nga po lahat po ng karapatan dito po kay Arnie Teves na leader ng terorista. Ay lahat po ng kanyang karapatan ay hindi po pinagkait sa kanya. Dahil siya po ay pinapauwi at kahit po ang ating presidente ay nagbigay na po ng ikang pangako na kung siya po ay uwi sa ating bansang Pilipinas ay siya po ay sinusure ang kaligtasan at hindi rin po umuwi, mga kaibigan. Sapagkat sa kanyang hindi pag-uwi ay nagkaroon po ng suspende. 2 beses po itong masuspende. At yun nga po ay talagang ayun ho sa ikang ay sinusunod ng ruling diyan po sa Kongreso, sapagkat may rules kung sinusunod diyan ay pinatawan po na talagang patalsikin na diyan po sa Kongreso na ang naging dahilan din po na isa ay itong pagiging absent niya. Bakit po natalakay natin ito, mga kaibigan? Dahil ang dahil pong nagtahay ka nga po, mga buzzers to mga buzzers na ika nga po nananaginip ng gising. But kahit hindi po buzzers ay gusto ko pong bigyan ito ng pagtatalakay para naman kasi marami din po nagtatanong itong ating mga masugid na taga-subaybay kung ano ang naging batayan nila. Sapagkat yung iba daw ho ay hindi makaika nga po dating-dating ang internet sa kanila, mahilang internet, ay minsan nagmi-message na lang po sa akin, hindi na po sila makapanood. That's why, ang mga tinatanong po nila kung ano ang mga batayan pa kung bakit ika nga po nasuspende ito. I'm sure pinatalsik. Katulad po ng nasabi ko nga yung una, ayaw ko nang ulitin pa. At ito pa ibang naging batayan niya ay itong ika nga po hindi magandang kanyang kaugalian bilang isang congressman. Isang batayan din po yan. But hindi po naging dahilan lamang ay ika nga po pagpatalsik sa kanya ay itong pagdeklara ng ika nga po isang terorista sa kanya. Hindi po ika nga yun lang ang dahilan. Marami pong dahilan na nakapaloob po na according po sa ruling ng video na yan ang sinasaad, mga kaibigan. Ang kampo ho ng ika nga po itong mga Teves, lalong-lalo na po ang ibang vlogger. Marami mga vlogger ang umiiyak. Tulog umiiyak, ba't walang luha po? At yung iba nga ho ay nagbibigay pa ng public opinion diyan na nagtatago ho sa ibang account. Ay alam na alam ko po naman yan po ay mga vlogger na ika nga po yung mga fake ang account gumagamit para hindi po ika nga po makilala sila diyan kung sino sila. Talagang sabi walang batayan. At katulad nga po nung pinangako ko sa inyo na kung matatandaan nyo po yung upload ko kahapon na itong ikangay motion na papel
hawak-hawak na papel ni Atty. Topacio ay may batayan daw po sila na ika nga pa ipahinto ang pagtalakay at nang sa ganun ho ay hindi mapatalsik ang katuwiran nila. Ang gustong ipunto nila dito itong si Arnie Teves sa Kongreso sapagkat hindi pa raw po nahatulan dito sa Digamo case o anumang kaso na nakapaloob po doon na kinakaharap ni Arnie Teves. Naku po, ay uulitin ko po muli kahit sabihin yung ulit ako. At tayo po ay nagbabalik tanaw lang. Sapagkat ang gusto ko pong ipunto sa inyo dito, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung tayo man ika nga po ay nagkakaroon dito ng pagtatalakay ay may kabuluhan. Mga kaibigan, may kabuluhan po ang ating pagtatalakay datapuat nandiyan na po ang finish na ika nga po ay resulta. Yung pinapangako ko po sa inyo na ika nga po ito ay ating vlog na ito ayon sa aking public opinion ay kakatigan po ng Kongreso na hindi papansinin itong sinasabi ni Topacio na hipahinto ang pagtatalakay sapagkat hindi pa nahatulan itong si Teves dito sa ika nga po'y mga kaso na kinakaharap niya. Ay kung tatalakayin ko, napakahaba ayon sa aking pagsasaliksik. Kaya't pinapadaanan ko na lang ng konti, mga kaibigan. Ang gusto ko pong ipunto dito, nangyari na po ang sinasabi ko. Hindi po pinansin, hindi po ikangay binigyan ng pansin ng Kongreso, that's why binasura. So yan po ang paliwanag ko doon sa vlog ko. Nangyari na po, hindi po tayo nagpapapakalat ng fake news. Doon po sa mga kaso niya, nasabi ko maghintay tayo, ilang tulog na lang lalabas po ang probable cause. Lumabas po ang probable cause 2019, mga kaibigan, na kaso na ngayon ay nasa korte na ang kaso. Ito, pinapangako ko sa inyo, malapit na rin lumabas. Itong sa Digamo case, ang probable cause, mga kaibigan. Yan, pangako ko po sa inyo, malapit na din. Dito, sa ika nga po, nangako ako sa inyo noong Martes ng aking upload, mga kaibigan. Nasa araw po ng Miyerkules ay may lalabas na desisyon sa ayaw at sa gusto mo. Atty. Topacio ay hindi kayang pigilan ang Kongreso para maglabas na patalsikin itong si Arnie Teves. Nangyari na po, mga kaibigan. Kaya hindi po sayang ang panonood nyo sa akin, mga kaibigan. Hindi po sayang, alam ko nag-aaksaya po kayo ng oras dito sa aking channel para manood. Yan po ang ika nga po'y supli ko sa inyo na nangyayari na po ang mga sinasabi ko na public opinion na tayo po ay nagkakaroon ng ika nga po'y pagre-research at pagsasaliksik, mga kaibigan. That's why, in one word, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, mga kaibigan. Nagkaintindihan po tayo. Nanaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Talaga nga. Nasaan na kaya si Atty. Topacio? Ay abangan po natin mamaya, mga kaibigan yan. At may upload po ako dyan. Talagang matindi ang banat dito ni Atty. Topacio, ha? At inaabangan din po natin itong ipapalabas na ikangay salaysay nitong tinagurian terorista di umano na si Mr. Clean. Ang gusto ko pong ipunto dito sa buod ng ating tinatalakay, mga kaibigan, dahil marami po ang nagwawala dito. Lunang-una, dito po si Atty. Topacio. Tungkol po dito sa ika nga po hindi daw po ito dapat, hindi dapat mapatalsik, mga kaibigan, dahil dito kaunti pa lang padaanan ko lang po, dahil ika nga po hindi pa nahatulan, mga kaibigan, itong kanyang kliyente sa Digamo case. Kita mo, abogado to pero yung mga sinasabi niya
ay pawang imbento. Bakit mga kaibigan? Nasasabi ko yon. Hindi po tayo nag-aalam-alaman. Sabi ko nga sa inyo tayo po bago humarap sa camera ay nagkakaroon po ng pagsaliksik at pag-aaral. Kaya lang ang pagkakaiba namin ni Atty. Topacio, magandang lalaki siya Ako'y pangit na lalaki. Diba? Mapera siya, makapalambolsa. Dahil po dito sa kanyang kliyente. Yun ang pagkakaiba namin. Ako ay nag-uulam ng tuyo. At bagoong at asin, may kasamang kamatis. Ba't siya hindi nag-uulam ng tuyo at bagoong asin? Itong si Atty. Topacio. At higit sa lahat, ang pagkakaiba namin nitong si Atty. Topacio ay siya po ay super na sobrahan ng talino, mga kaibigan. At ang panghuli, ang pagkakaiba namin, siya po ay nag-aral ng pagiging abogado at nakapasa po sa bar exam. That's why sa puntong ito, mga kaibigan, kaya nasabi ko yan, hindi na po tayo kailangan mag-aral ng abogado at makapasa sa bar exam para malaman natin ang tama at mali dito sa kalukuhan at pinapakalat nitong si Atty. Topacio na hindi tama ang pagtanggol niya dito po sa kanyang kliyente, mga kaibigan. And related po doon sa sinasabi niya na pahinto ang pagtalakay dito po sa kanyang kliyente, mga kaibigan. Ano ang pakailam ng Kongreso? Ano ang pakailam ng Kongreso doon sa tinatalakay diyan sa DOJ o sa korte dito po sa Digamo case? Ano ang pakialam? Ano ang pakialam doon po sa mga kaso na kinakaharap ni Arnie Tevez? Ang gusto ko pong ipahiwatig dito, tayo po ay mayroong kanya-kanyang dibisyon. Kanya-kanyang power po tayo, mga kaibigan. Kaya't ang gusto ko pong ipunto dito, ang Kongreso ay may authority, may power para pakailaman itong kanyang nasasakupan na isang congressman na si Arnie Tevez, mga kaibigan. Ang DOJ ay may power, may karapatan na dito sa Digamo case kung ano man ang dapat gawin dito, mga kaibigan. At kung nasa korte na ang kaso dito sa Digamo case, ay karapatan po na talagang pakialaman ng korte. O bakit iintayin pa na hatulan bago patalsikin itong si Arnie Tevez, mga kaibigan? May authority po, may power ang ating Kongreso na humahawak dito para patalsikin, mga kaibigan. Alam nga, magpatalsik ko dito ay ang DOJ. Ay hindi naman po ito hawak ng DOJ. Diyos may umabakin. Alam nga namang patalsikin ito ng sino man. Ay hindi naman po ito hawak ng sino man. Only Kongreso lang po ang may karapatan, may authority na magpatalsik dito kay Arnie Tevez. But wala din pong karapatan na manghimasok ang Kongreso dito sa Digamo case na ang sinasabi ni Atty. Topacio. Kaya nasabi ko ito dahil wala pang hatol. Ano ang karugtong nun doon sa hatol na pagpatalsik? Kanya-kanya po tayong division, authority, power para hindi magkaroon po ng rambol, mga kaibigan. Katulad po ng tinatawag na Senate President. Kung ang isang senador ay nagkasala at karapat-dapat na patalsikin, wala pong karapatan ng Kongreso na manghimasok sa ginagawa ng isang senador, mga kaibigan. Senate President po ang may karapatan na magpatalsik sa kanilang mga kasama bilang senador.
Kaya dito ay legal na paraan ng ginawa nito at sinasaluduhan po natin ang pagpapatalsik dito po sa nga po kay Arnie Tevez bilang isang congressman na ngayon po ay isang ordinaryong tao na may kinakaharap po ng maraming kaso, mga kaibigan. Okay mga kaibigan, ay kaunting padaan lang po, itutuloy po natin ang pagtatalakay na ito dito po mamayang hapon sapagkat bigyan po natin ng parto tungkol dito sa mga sagot ni Atty. Topacio ay related po dito sa ating tinatalakay, mga kaibigan. Abangan nyo po yung upload ko na yan, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat, diyan po sa comment section ay pwede po kayong mag-iwan ng inyong public opinion. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Maraming salamat at abangan nyo po ang part 2 nito. Pagpalain po tayo. Bye-bye.